morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Magpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin
Good morning, Jesus! Morning, Jesus! Hindi nagkukulang ang Panginoon. Amen. Ayan. Happy Monday, happy first day of March. Ayan, ano. Kasi today is March 1. May challenge ako eh. Kasi yung umawit, kung hindi niyo siya nakikilala, china-challenge ko yung taga-Korea na kapatid niya. Tsaka china-challenge ko yung taga-Japan na kapatid niya. Tsaka si Jam na taga-Paranaque. Ano kaya apat sila kumanta para sa isang Lunes? Oh, paano kayang magagawa ng technical yan? Hindi yan technical foul sa basketball. Naku, ang ganda siguro ng mga magkakapatid na... Uy, tama si Sister Sally. Yung isa naka-Korea, naka-Japan. Paano yung naka-Paranaque? From Paranaque. Ano nga kaya? Sa palagay mo ba maganda yun, babe? Pambungad? Pero sa Monday pa, sa next year pwede rin, Wag naman, ang tagal nun. Ako lang naman yun. Challenge the sisters in Korea and Japan. Amen. Opening prayer muna tayo bago ka mag-challenge. Palagay ko, ikaw na muna dahil masyado kung na-excite doon sa... Para siyang si City, City of Quezon City. Hindi, City Navarro. Yung kanyang, parang siya, hindi siya hirap, Parang si Minister Ernie, ang taas pala ng boses niya, parang boses ni James Ingram. Amen. Pray muna tayo. Pray muna tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa panibagong buwan na binigay mo na naman po sa amin. This is the first day of March at alam po namin, we are expecting and hoping good things will happen to us. Lagi naman po, Lord, kapag ikaw ang nangunguna sa buhay namin. Kaya po sa araw na ito, muli, pangunahan niyo po kami, Lord, at ang mga kapatiran namin, nakasama namin sa umagang ito, na nasa kanilang mga bahay, yung iba po yung nagbabiyahe, saan man po sila nandoon, Lord, cover them with your most precious blood. Protection po ang inihingi namin para sa kanila. At syempre po, Lord, inihintay po namin ang inyong instruction individually, Lord. Dahil dyan po namin kinukuha kung ano ang dapat namin gawin sa maghapon na ito sa salita mo. Kaya mangusap po kayo, Lord. Lahat po kami ay makikinig. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. For this morning po, mga kapatid, since extended ang ating Love Month, after Wednesday, saan tayo magmamahal na araw. So, ang ating pong BOTD sa umagang ito ay kukunin na natin sa verse 8 ng ating 1 Corinthians 13. Ang nakalagay po dito, love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Dapat pala tinuloy pa natin. No? Okay na yan. Kasi nandun naman yung love never fails. So, for the past 4 weeks, mga kapatid, atin pong pinag-aaralan ang one of the amazing chapter of the Bible, na ito nga po yung love chapter, pinag-usapan natin. At sa mga unang pinag-aralan po natin yung measure of love, tapos yung pangalawa naman, yung character of love, di ba? Ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin na, alam nyo ba mga kapatid, na ang buhay po natin ay sinusukat ng Diyos, hindi po sa ating mga spiritual gifts, how many you have, hindi rin po ito sinusukat sa gaano ka kayaman, gaano ka kasikat, gaano ka kagaling magsalita, gaano ka, hindi po tayo sinusukat. Yung buhay natin will not be measured by all those things. It will not be measured
even by our faith, mga kapatid. Ang ating pong buhay ay susukatin sa pamamagitan ng pagmamahal. Gaano ka nagmahal. Kaya nga 'di ba itong 1 Corinthians 13, sabi niya, ikaw man ang pinakamahusay magsalita. Kung wala ka namang pag-ibig, wala ka pa din. At sa araw na ito pong pag-aaralan natin na love never fails. Kasi alam nyo, nothing we say, nothing we have, nothing we do, mga kapatid, will have any value apart from love. You're right. I am? Yes. And the Bible says so. Ayan. Because the Bible says so. Opo. Because love is the true measure of all things. So, if God measures our entire life by our love, di kailangan matutunan talaga natin kung ano ang pag-ibig na pinag-uusapan natin. Otherwise, hindi mo siya ma-apply sa buhay mo. Kaya kapag sabi nung isang pelikula, pagka tinimbang ka, kulang. Kaya nga ating pinag-aaralan para po mai-apply natin kapag natutunan po natin siya. At napaka-importante po nitong ating VOTD sa araw na ito. At alam nyo, nakakaano siya. Overwhelm? Nakaka-overwhelm siya, mga kapatid. So, dito po, sa verse 8 to 10, in-explain po dito sa atin ni San Pablo kung bakit ang pag-ibig ay superior to spiritual gift as a measure of love. Sabi niya, kaya daw po superior ang pag-ibig over spiritual gifts because spiritual gifts are temporary. Samantalang ang pag-ibig ay permanent. Amen. Permanent, sabi rito. So, take it away. Oo. Yung, wag nyo kalimutan yung primary permanence performance. Parang PPP. Pagka ano yun sa ano yung sinusuot, PP, anong tawag? PPE. Ano ibig sabihin pa ng PPE? Ano, Sister Nene? Personal protective equipment. Oo. Personal protective equipment. Dapat PPG yun. Bakit? Personal protective gear. Okay. Tayo naman sa ating life, what God intended us to live by, according to God's love that was given to us, and it must be manifested in our lives, shown and given to fellow human beings. So meron tayong dito sa love never fails. Pag sinabing love never fails, never fades out or become obsolete or come to an end. Ayun. Pero yun nga, pag sinabing primary, great importance or greater, ang sabi nga, the greatest is love. Sabi naman dun sa primary performance, meaning to say, it has to be lived by you, and it has to be given and shared to fellow human being. Pag sinabi nating permanence, eto nga, it never fails. Sunod dito sa verse 8, as for prophecy, the gift of interpreting the divine will and purpose, it will be fulfilled and passed away. Meron kang sinare na analogy no na pag-aralan mo tungkol sa martilyo. Gusto mong i-share? Para yun lang, para ma-picture natin kung bakit superior or preeminent ang love sa spiritual gifts, kasi yung prophecy will pass away kasi na-fulfill. But there are times, may pagkakataon pala sa Bible na nag-cease, Beb. Oo. Oo, nag-cease pala yan. Oo. Of course, nag-cease din yan doon sa panahon, hindi, konti lang doon sa panahon ni Eli Samuel. Konti. Pero doon sa panahon ni propeta... Una,
Amos ba yan? Amos, oo. Sabi dito sa Amos 8:11-12. Kaya yung sabi rito, the time would come when prophecy would cease, di ba? Pero alam niyo po, nag-cease na ito dun sa panahon ng mga Israelites pa noon. So, you see, even prophecy is not permanent. Love is, ang sabi rito. Dito po sa Amos 8:11-12, ang sabi rito, the days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send famine through the land, not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Men will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. At sa Micah 3:5-7, nakalagay din po yun. So, Ilang taon na parang walang prophecy, more or less? More or less, according to the scholars, 400 years. Si Malachi was the last prophet of the Old Testament. After that, 400 years na nag-cease ang prophesying. At kailan naman nagsimula uli? Dumating si John the Baptist to announce the arrival of Jesus Christ. So nag-cease na po yan before. And it will cease again in the future ayon sa the binasa second natin. coming of our Lord Jesus Yes. Christ ang mananatili yung Pag-ibig. ating relationship sa ating Creator, which is love. Yung nasabi ko sa iyo kanina na mahalaga naman yung prophecy, yung analogy ng Sa martilyo. hammer, oo. Kasi nga, mga kapatid, babalikan lang po natin na kaya pinag-aaralan natin ito, gawa po nung yung spiritual gifts ang naging isa sa mga dahilan kung bakit nagtalo-talo yung mga tao sa Korinto. At dito nga yun, nabanggit nga dito, Beb, din yung di ba? Yung sa tongues. Ang nangyari, nag-form pa ng group. May mga elite group na nag-speaking in tongues at merong mga non-elite groups na hindi naman nag-speaking in tongues. Ang mga spiritual gifts po, mga kapatid, ay para po yung martilyo. Ginagamit yan ng martilyo habang binibuild yung church, habang binibuild ang bahay. Di ba? Ginagamit mo siya. Pero pag gawa na yung bahay, isasantabi mo na yung hammer kasi hindi mo na siya kailangan kasi na-build na yung bahay na ginagawa mo. Pero mahalaga yun. Mahalaga siya. Yung prophecies kasi, doon sa, pakibasa mo naman yung pangalawang Pedro 1:21 ba yan? Yan, sandali lamang. So, ang prophecy ay inspired by God doon sa mga tao. Sige nga. 1 Peter 1:21. First ba? First? 2 Peter 1:21. 2 Peter, okay. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ayun. Instead na of course, sa pagsulat ni Pedro, pero doon kapanahonan doon sa Corinto, nagkaroon kasi ng ano ba ang tawag diyan? Nagkaroon ng disunity, nagkaroon ng confusion, kumbaga sino ang do sa itong ating pag-aaral, mga kapatid, ay paalaala sa lahat ng Christian churches na baka maaaring mangyari ito. At binigyan ng paliwanag ito ni San Pablo sa chapter 14. Basahin nyo hanggang verse 40 kasi ang gusto ni Paul sa church magkaroon ng decency and order. Doon sa verse 4. Gusto mong basahin lang yung pinaka-ultimate goal niya. Kaya sinabi niya, 1 Corinthians 14, doon sa huling-huling verse. Kasi sabi ni Paul, maaaring at that point in time, marahil sa tuwa nila, sa galak nila, nagkaroon ng mga sa Acts 2, nakakapag-speak in tongues. Pero pagdating sa panahon na tayo nasa piling na ni Lord, yung language barrier wala na eh. Kasi kapag meron kang, sabi doon, yung the tongue will cease. Kasi ang tongue, nakikipag-usap ka sa Diyos pero hindi naman naiintindihan ng mga believers. At ito'y palatandaan sa unbelievers. Nakalagay naman yan sa 1 Corinthians 14.
Pero ang kanyang pinaka-goal para maiwas na yung tagis, kasi knowledge will cease also. Kumbaga, superior pa rin yung love ni Lord. May knowledge ka nga, wala ka namang pag-ibig. Di ba sabi nga, yung truth, may prophecy ka nga, wala ka namang love. So, ang nangyari doon ay napagsabihan, admonition or rebuke na rin ito doon sa mga taga-Corinto na maaaring baka mangyari ito sa mga churches. Kaya nagkakaroon ng split, nagkakaroon ng mga dissension, so on and so forth. But still, it is the divine providence, little did we know, or little things as the Lord reveals to us how things happen. And if we see your church, our church now, what had happened, it's still, it is for the best because we cannot really fathom the wisdom of God. But His will be carried out. Ito yung kanyang layunin dun sa church sa Corinto. 40, verse 40. 1 Corinthians 14:40. 39 to 40. Okay. Therefore, brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Ayun. So, yung pagka meron kang pag-ibig, merong decency and merong order. Kasi sa church, merong functional gifts, merong motivational gifts, merong manifestational gifts. Yan naman ay naipaliwanag din ni Paul doon sa church, nung sulat niya sa Roma 12. Naipaliwanag din ni Paul yan sa Epeso sa 4. Yung functional, motivational, itong 13, 14, o 12, 13, 14, ito yung manifestational gifts to be used andun nga ang dahilan ng prophecy sa verse 3 ng 14. The same, doon sa 1 Corinthians 14. So, mahalaga yun. Kaya lang, kung wala namang pag-ibig, sabi, it will pass. It will be fulfilled yung prophecy kasi it emanates from God and God inspired the holy men to reveal His will and purpose sa mankind now in building the church to evangelize the world so that when He comes, the kingdom of God will be established. Yun ang goal ng prophecy, and it must be done in love, order and decency. Ito yung purpose ng sinabi mo martilyo tsaka bahay sa 3. But he who prophesies speaks edification. Ang edification is building the body of believers. It is strengthening the body of believers or the church. Ulit. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Yun. So yung tatlo na yun, sinabi kasi, minsan nga may prophecy, sasabihin ng isa, hindi, ito ang word ko. Sasabihin naman ng isa, hindi, ito ang word ko. Sasabihin din ng isa, hindi, mas ito ang word ko. So, nangyari na ba sa church ng iba o sa atin yan? Dito, gusto ni Paul, order kasi doon, para bagang, ano ba yan, nagtagisan ng knowledge of the Word of God. So, wag. Yun ang ibig niya sabihin. Manaig pa rin ang pag-ibig. Di ba, Bev? Hallelujah. Nasabi mo na kasi martilyo no? Oo. So, again, pag sinabing never, yung never lang. Ibig sabihin ng love never has no end. Never comes to an end. It will last forever. So, yung love yun. Yung fail, it will never fail. Meaning, it will not fall away, running out, or going into ruin. Yung prophecy contains His precept as well as vision of the future events meant to fortify our faith, meant to fortify, to strengthen, to edify the church and individual believers, to fortify our faith
and remain faithful, and how we are being used for His glory. Di ba? So, napakaganda ng layunin ng pag-ibig. So, kung yun mang iba ay nagsasalita ng ibang lengguwahe, palatandaan yan para sa unbelievers. Ang sabi ni Paul, mas mainam magsalita ka na lang ng naiintindihan. Kasi ang speaking in tongues, nakikipag-usap ka sa Diyos at palatandaan sa mga unbelievers. Kung magbibigay ka na lang ng salita ng Diyos, yung prophecy, at merong lengguwaheng naiintindihan, merong knowledge, o di mas magiging matibay ang preaching, teaching, and pastoring sa any given church. Pero sabi niya, doon sa 39:40, kung meron mang mga nagaganap sa ating church, is dapat magkaroon ng decency and order. Hindi pagtatalunan. Kasi sabi naman ni Paul, ito nga, merong nagtanim, merong nagdilig. Pero ang Diyos ang nagpapalago para mawala na yung mga cliques. Kasi hindi mo maiwasan na merong mga nagpapadri-padrino sa mga, ano ba yan, nagbubuo ng cliques, grupo, at meron siyang lalapit kay Kwan, kung anong masusunod sa kanyang kagustuhan, bagamat nasa loob ng churches. Ang gusto ni Paul, ma-realize na manguna pa rin ang pag-ibig, decency and order of the church, the prophecy or the written word of God must be fulfilled in any given church. Tayo ngayon ay propagating the gospel for others to be drawn closer to our Creator. Yun ang, do you love God? Do you love His Word? Do you love the flock? Or do you love the hindi pa nake, Lord? And the motivating factor that you will fulfill such endeavor in your individual life is God's love, because God is love. And He gave Himself. Yun ang pinaka-greatest love. Alam natin John 3:16. Isama natin yung 1 John 3:16. Isa na lang, Beb. 1 John 3:16. Ito yung, kaya greatest ang pag-ibig ng Diyos na given to us, to all who will accept Him as personal Lord and Savior and live by this newness of life, being a part of the God's family, di ba? 1 John 3:16, by this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Nako. Christ has done it for all of us. He died for us while we were still sinners. Then we have a knowledge because of the prophesied Word of God, the written Word of God. So by faith, we have accepted our Lord Jesus Christ to grace. Now, we must live by that kind of love. And it is still by the grace of God. Kahit na meron tayong banal na Espiritu Santo na hindi mangunguna ang laman. So be keen and sensitive sa prompting, leading of the Holy Spirit in every moment of our life. Every moment, brother, pastor, mahirap naman ata. It can be done. Kasi hindi kakayaan ng banal na Espiritu Santo na magkaroon ng bahid dungis ang iyong newness or new life in Christ. Amen. Hallelujah. Amen. So, okay na. Okay na ako. So, mga kapatid, thank you, Lord. Kaya. Opo. Wala pong masama. There's nothing wrong with spiritual gifts, mga kapatid. Actually po, ang mga spiritual gifts are God's idea. At yan po ay regalo ng Diyos. The Lord doesn't give bad gifts.
Kaya maganda po lahat yan. Ang naging problema lang po na up to now, may mga nagiging problema rin minsan sa mga present churches, yun pong misuse and misunderstanding and improper emphasis on spiritual gifts. Yun ang nagiging problema po, mga kapatid. At ito yung naging mistake din ng mga Corinthians. Kaya ang layunin po ni San Pablo, kaya sinulat po sa atin ito, so that we will not make the same mistake. Kaya po pinapaalalahanan niya tayo. Kaya mga kapatid, wag po nating gawing sukatan ng ating buhay itong mga spiritual gifts because spiritual gifts and spiritual maturity are different. Ay, bukas yan. Oo. Hindi na tayo child. Magkaiba po yun, ha, mga kapatid. Kasi merong mga taong may spiritual gifts pero immature. Kaya sa verse 9 hanggang 12. Yung gift na nasa kanya hindi magamit mabuti dahil immature yung tao. So magkahiwalay po ang spiritual gifts at spiritual maturity. Kaya nga po sabi rito, hindi gifts ang basihan o sukatan ng iyong pamumuhay. Alam niyo po ba natatalunin pa ng taong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa at sa salita ng Diyos? Yung nagmamahal, its truest meaning, yung taong maraming gifts pero wala namang pag-ibig. Noisy gong. Kaya, hindi baling konti yung spiritual gift, pero kapag ka ikaw naman ay nagmamahal sa tunay na definition ng pag-ibig, hindi naman tatalunin dahil hindi paligsahan. Service of love. Oo, kaya mga kapatid, tignan po natin, am I loving enough para po pag sinukat ako ng Panginoon ay hindi, pag tinimbang ako ay hindi kulang. not yung I want to or I must, but I love to be in the ministry. Ministry means to serve. Ayan, I love to. Not I must, I will, no. I love to. Ayun. Amen. Okay. Thank you, Lord, sa ating lesson for today. Abangan niyo po bukas yung karugtong. At yun na po ang ating conclusion. Tomorrow, si Lola Tess. Tapos si for Pastor Ray. Today, abangan nyo ang couples tandem. Sino kaya? But before that, meron tayong mga may birthday. Ang dami nating mga may birthday. Marami ba? Sa araw na ito, isinilang si Marla. Isa. Happy birthday, Sister Marla Dupaya. Walang comment? Sino? Happy birthday, Mars! Ano ba? Di ba mapago? Dupaya na siya, may asawa na siya. Okay. Dupaya na. Ay, mali. Oo. Tama. Dupaya. Mapago siya nung dalaga. Sister Marla, happy birthday sa iyo. At birthday din pala ngayon ni Ate Pia. Pia. Orlina. Birthday din ngayon ni Angela. Uy, talaga Garcia. naman. Sister Rosing Mapalad from Duhat Prayer Group. Mami ni Sister Maybell. Sister Princess Palma. Sister Vel Carion from Bukal Prayer Group. Dami. Birthday din ngayon ni Sister Nancy Kaabay na laging nanonood. From New York ba? New Jersey? New Jersey. New Jersey. Ayan. At birthday din ngayon ni Sister Gigi. Gigi. Layug. Anak ni Mother. Oo, si Gigi. Kaya pala bukas yan, no? Hindi ngayon. Sister Gigi, ikaw china-challenge ni Lord. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Jam! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary.
Happy birthday po sa inyong lahat. May happy anniversary? Hindi, Bakit yung nag-happy kanta ng- anniversary ka? Hindi, yung Old Testament, paano kaya yung Genesis, Exodus? Genesis. Sister, paano yan? Sister, Maribig, paano yung happy birthday na Genesis? Tayo, may regalo tayo. Sige. Ay, para sa iba pala ta. Hindi naman. Malay mo, mabunot uli. Okay. Siya nga po pala. Hello po kay Nanay Asyang ng ating Bohol Outreach. Uy! Napuntahan na ni Jamie. Ayan pinadala na yung picture. Galing ni Thank you, Sister Lord. Inday. Oo, kinantahan niya ng kinantahan si Nanay Asyang. Natuwa daw. Kakausap na rin niya yung mga ibang manggagawa. Ayan. Thank you, Lord, sa buhay na ibinibigay kay Nanay Asyang, patuloy na binibigay ni Lord. Bohol Outreach. Sa Ayan. Cebu daw, pwede nang pumunta eh. Hindi ko alam eh. Hindi, sabi nung Ganyan din yung sabi nila napanood ko doon sa di ba kahapon sabi rin nila, Baguio, hindi pa pwede. Ha? Oo. So, ang atin pong memory verse of the week, ayan mga kapatid, For we walk by faith, not by sight. Andyan lang yan. First. Second ba yan? 5:7. 2 Corinthians 5:7, For we walk by faith, not by sight. Alam nyo yan mga kapatid, ha? 2 Corinthians 5:7, For we walk by faith, not by sight. Nung nakaraan, ang atin ay 1 Peter 4:8. At nung nakaraan ulit ay Romans 12:10. 12:10. Okay. Yung na lang. Sa araw na ito, bubunot, siya nga pala, comment na po kayo. Palitan na kaya natin yung game na. Ano na lang? Ready na. Ready na! Yan. Comment na po kayo ng I am ready. Parang merong commercial Oo niya nga, na. meron Ano nga. yun? Sabihin na lang, ready na. Ready na. Ayan. Kung ready na po kayo, mga kapatid. Alam niyo, tuwan-tuwa yung mga kapatiran natin na napipili. Tapos, kahit daw pala nasa bahay sila, wala sila rito, dahil sa live, kinakabahan pa rin. Mas lalo na yung nandito. May technique doon. Pero palagay ko, tong araw na to, walang kaba itong aking nabunot na manggagawa. Talaga? Mm-mm. Bata ba yan? Tignan mo kung sino. Sister Sally! Uy! Sister Sally Bartolome. Naglalakad na. Siyempre dito. Wow, glory to God naman. Diba? Yan ang hindi nagbago kay Sister Sally eh. Wow! Can you see mga kapatid? Naglalakad na siya mag-isa. Ayaw niya ng merong alalay? Ba? Thank you, Lord. New Testament lang. Sige. Teka lang, wala. Sound. Teka. Ito isa, palit. Ayan. Ano ka naman? Bati ka naman, Hello, Sister Sally. everybody. Kaway-kaway ng konti. Ay, mataba pa rin ako. Akala ko pumayat na. Bayat ka na? Ano ka ba? Bayat ka na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Titus, Jude, Revelation. Anong tono yun? Yung unang tonong ginawa ko, no? Hallelujah. Okay. Asan na yung premyo ni... Anong gusto mo? Bag or Sabon. Downy? Bag mas... Downy, Downy? syempre. Ang forever Downy. Jen. Ikaw yan. Thank you, Lord, kay Yan. Sister Sally. Glory to God. Nagwo-walk na.
Walking with Jesus. Amen. Oh. Ang hindi nawala kay Sister Sally, yung lakas ng boses, no? Oo, mas Ay, lumakas ang galing. boses. Wala na sa wheelchair. Naglalakad na siyang mag-isa. Hallelujah. Congratulations kay Sister Sally. Naglalakad na siyang mag-isa. Ngayon, maglalaban na siyang mag-isa. Oh, yan. Ayan po. Oh, thank you, Lord, daw kay Sister Sally. Oh. Wow, si Tikya, ready na daw. Okay. Kumalma na ang puso't kaisipan ni Tikya. Kaya hindi na siya inaatake ngayon. Kaya ready na siya. Kalmado na siya, kaya ready na siya. Okay, sa araw po na ito, ang mga ready na ay si Sister Telma Mariano, Oops! Sister Lolit Ilagan ng ating Comfy, Illinois. Nako! Minister Ali Bernardo ng ating Pangasinan. Pangasinan. Sister Judith Cruz. San Talim? Hindi. Tumana. Sister Clang Rabang. Victoria? Okay. Brother Wally Sanyosa. Quezon City? Sister Daisy Goyena. East? Dalawa yan si Sister Daisy. Batangas at East. Sister Tess Sepulveda. Sister Nani Dikitanan. San Pablo? San Pablo. Sabi ni Arnold, ba? Oo. At si Sister Mitos Magtibay. Sumali ulit si Sister Mitos kasi New Testament na ito. Kasali daw si Matet. Baguio. Serrano ng Baguio. Hindi na nagkasya. Hindi na pala magkakasya yon. Paano pag-ikot? Pang youth kasi pala nga. Si Ah. Matet, sa youth na pala siya kasama. Okay. Para yung youth natin, manood ng fellowship. Kasi doon ang bunutan. Tama. Tama pala yun, ano? So, ang ating mga youth tuwing fellowship ng CSM. Once a month lang yun. Every Sunday ba ang CSM? Hindi, once a month. O yan, okay. Mga kapatid, eto na po. Abang-abang na, baka kayo po ang matawag. Sister Jam. Ready na! Sabi mo? Ready na. Dararan. Ay, si Sister Nani Dikitanan ng ating San Pablo. Ang galing nga. Tawagan natin si Sister Nani. Alin kaya dito? Ang kay Sister Nani Dikitanan. Dalawang Arnida Dikitanan. Hindi, yung isa muna. Pagka hindi yung isa, yung isa. Siya? Okay. Naka-face mask. Okay. Sister Nani, calling you. Ayan na, Ayan na. Sister Nani. Ay, Sister Nani, asan ang iyong video? Ayan. Video po, para makita namin kayo. Ay, good morning po, sister. Ayan. Good morning, Hindi ko alam, Sister kasali Nani. ako, sister. Hindi ko po alam na ako'y kasali. Ganun ba? Opo, hindi ko na pito. Nakalagay Okay doon. pa, sige, okay po. Oh, ready ka naman pala eh. Sige. Sister Nani, go! Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Galatians, Ephesians, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians. Ayan. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First First and second. and second. 1st and 2nd Thessalonians. Thessalonians. First and second. Timothy. Actually po, sister. Okay, oo. Okay lang po. Ulit, Sister Nani. Okay lang.
Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy. 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John, Jude, and Revelation. Memorize Thank you, naman pala eh. Hindi, nakaka-pressure lang talaga. Oo. Sister, Kinakabahan, Sister Nani. nabahan po kasi hindi ko po alam kasali po pala. Hindi bale, memorize mo naman. Lahat naman kinabahan, Sister Nani. Pero, Thank you lang. congratulations dahil Thank you lang po. Thank you po. nanalo ka ng Nang, makeup brushes at saka, ano yan, Butch? Ano? Shades! Uy! thank you, Lord po. Thank you, Lord. Thank you, Lord din, Sister Nani. God bless you. Ay, God bless po. Thank you, Lord. Ayan po ang ating kapatid na si Sister Nani ng San Pablo. Nakakakabang araw talaga. Oo naman. Minsan memorize daw eh. Si Sister Josie nga. Sister Josie din ako after nung araw na yun, nag-message. Sabi niya, Sister Ria, nakakakaba pala talaga. Sabi niya. Di ba si Ima? Alam niyo si Ima, no, nag-worry talaga ako sa kanya. Eh kasi yung hinga niya parang mapupugto. Sabi niya yung dibdib daw niya, lakas na nung kabog nung tinawag siya. Kaya wag nang isali ulit si Ima. Baka mamaya. Kung ano mangyari. Sa sobrang kaba, ano? Pero tuwang-tuwa naman po sila, lahat yung mga nakasali. Kasi napatunayan daw nila na kaya pa pala nilang mag-memorize. Amen. Tsaka achievement na rin yun sa ating Amen lahat. tayo dyan. Sige nga, Beb. Ikaw nga, Beb. Matthew, Mark, Luke, and Matthew, John. Mark, Luke, and John. Acts, Acts, Romans, Romans, Corinthians, Corinthia, Galatians, Ephesians, Galatians, Philippians, Philippians, Colossians. Pwede ba ano ba ang tawag doon? Chapsuy? Chapsuy? Sahog-sahog? Bakit Rumble? chapsuy? Bakit rumble? Hindi, order na lang, in order na lang. Oo. Kaya mo naman eh. Ay, saka na muna Yung ako. gino-joke lang niya lagi. Hindi, minsan nakakalimutan ko rin. Ano Sige, ka? sige. Try natin. Huwag na ako. Andito ako. Sige. Ano yan eh, si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, si Gawa, si Corinto, isa, dalawa. Romans Ay, na. si Romans. First, Second, Corinthians, di ba? Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First, Second, Thessalonians, First, Second, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, di ba? Ano susunod dyan? First, second. Sabi ni Divine kahapon, Jan. Jan. Tatlo Jude yun. and Revelation. Oo, Jude and Revelation. Sabi ni Mon, wala namang Jan ah. Oo, hyper kahapon Pero si Divine pinaghalong Maribik tsaka Lola Ched. o kasi, may ganun pa siya. Oo. Bumubuelo kung ano yung Tinuro susunod. ni Minister Dodi yun. Ah, okay. Ang galing. Di mo ba nakikita yung similarity ni Minister Dodi at saka ni Divine? Hindi ba pwede si Dayan na lang? Oo nga pala si Dayan. Kamusta na pala si Dayan? Hindi ko na nakikita si Dayan. Ano ba yan? Kakakanta lang eh. Dayan, hindi si Divine. Oo nga, kumanta siya. Si Dayan? Oo, kasama si Leona. Ay, sorry. Oo. Bukas pa pala yun. Si Dayan ang may move eh. Pag tinignan mo, graceful, ano? Bukas pa pala yun. Bukas pa? Aba? Ano lang pala, ni-review ko lang pala yun. Abangan natin si Dayan. Ay, Ayan. hindi niya nakita yun. Abangan mo, ikaw masa-surprise bukas. Talaga? Oo. Pero na-surprise na ako kay Essie eh. Ako na-surprise dyan kay Essie. Ano kaya yung tiga-Korea, Kanina. tsaka tiga-Japan, tsaka tiga-Quezon City, tsaka tiga-Paranaque? Surprise kayo kay Jam. Oh, naku. May yes dyan.
pwede ba yung mga magsisisters and brothers ang magbigay ng awitin? Halimbawa, gulatin natin Si sila. Joy at saka si Arnold. Sino pa? Oh, di ba? Sino pa? Si Tata at si tsaka Jennifer. Ba, oo nga, ano? Sino pa? Si Elmer at si Enol. Si Enol, ano muna? Barry Manilaw muna. Sige, sino pa? Meron pa ba magkakapatid? Meron. Wala na. Si Jeremy, tsaka si si Ian. Ian. Si Ian, ano yan? Oo, kausap ko nga si Ian kahapon. Masisira yung ano natin dun. Hindi. Mawawalan tayo ng viewers kay Ian pag kumanta. Hindi naman siya kakanta, mag-share. Isa-share para si Ian. Kalaro namin kahapon, naglalaro. Di ba, ang lakas maglaro ni Ian? Sabi ng mga kasama niya, yan, gumawa ka naman, natatalo tayo. Ginawa ni Ian, lumusot, talagang pumuwersa. Tapos, bigla lumipad, kinaliwa. Hindi shoot. Kapos. Dati kasi, pag naglaro yan, kaliwat ka na, biglang humihigang ganun yun nasa isip na lang niya siguro. Natuwa siya Sabi niya, ang babata nito mga kalaro daw. Sabi niya, parang sa tingin niya. Kasi lalo Ginawa na daw niya sila, ulit, Nico, ginagawa niya nun. para daw 16 years old. Parang sinasabi niya, kasi si Nico bata, katabi niya ako. So, meron siyang gusto sabihin. Hindi ko naman binigyan ng jacket. Tapos nung pumupuwersa na siya, talagang kailangan gumawa Kasi si Minister Jerry nag-error Kailangan talaga. Oo, haba ng kwento. Sige Wag na muna. Sige na, okay na. Basta nakakatuwa. Tapos umiga. Ganito na. 15 all Kailangan, pag na-shoot niya yung isa, panalo na. Talagang, kampi namin si Joby. Alam mo naman si Joby, tatay niya si Celso, di ba? Kahabang kwento. Tuloy na. Uy, baka ma-video tayo. Bawal pa ng basketball. Hindi, tiga rito lang naman kami. Dito isang compound Okay, ganito. Pumuwersa na para pampanalo. Dahil kasi ginugulpi ni Dodi si Jerry. Binabangga ganon. So, Kami dinadaanan ni Kuya. May naaalala akong ganyang magkwento, no? Sino? Hindi. Sino? Si Nanay Feli. Ito na, pumuwersa na. Pag puwersa niya, nung araw yung kaya-kaya, biglang lumayap, kinaliwa. Ang gandang tignan, no? Hindi umabot ng ring. Talo sila. Yun ang tinimbang ka, ngunit kulang. Sige. Basta maganda lang ang buhay. Okay. Thank you, Lord. Hi, hello po, Sister Lily Gavina. Nanonood si Sister Lily. Good morning sa iyo, Sister Lily. Thank you, Lord. Ayan po, sa linggo po na ito, ang ating new song ay anak ng may birthday. Sino yan? The Gentle Giant of Comfy. Huy? Si Josiah Kaabay. At May bagong awitin siya at ito'y inoffer niya kay Lord. Kaya welcome natin. Tapos, pakatapos nito ating yung Gentle ating, Giant. yung Tapos po nito, tuloy-tuloy tayo abangan po ninyo yung ating couples tandem para sa ang title niya ay Do You Struggle to Love? Ayan. Abangan ninyo. May struggle po ba kayo sa pagmamahal? Ito ang solusyon. Ayan, okay. New song. Ako'y iyong hinanap. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo
magtitiwala sa'yo at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap, ako'y iyong natagpuan, ako'y iyong niyakap, ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay, aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay, aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo at habang buhay magpupuri. Mahal naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, niluluwalhati, sinasamba. Lord, salamat po. Anumang mensahe, Lord, na ipaahatid mo sa amin, nawa ito ay maunawaan namin, magkaroon kami ng kapahayagan, at salamat, Ama, sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa. Thank you, Father God. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Napapakinggan naman natin po yung ating mga sa morning devotion kung paano i-discuss yung klase ng pag-ibig. Kaya nga yung itatopic ni Pastor ngayon, to love anybody without struggle, is it possible? Yan. Kasi ang ating pag-ibig kasi hindi dapat sinasabi natin na sa atin nagmumula, kundi ang Panginoon talaga. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kasi ang pag-ibig ng Diyos talagang mas mahigit pa sa ating buhay. Doon sa 1 John 4:19, ang sabi po ay ganito, we love because God first loved us. Si Lord ang unang umibig sa atin, kaya tayo nakakaibig. Kaya, I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus, I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more souls. Thank you, Lord. At doon sa 1 John 4:10, ang sabi, ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, yung kaya nandiyan ng John 3:16, the heart of the Bible, that for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya bawat isa sa atin, ang maaawit ay ganito. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo, kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka
sa iyong pag-ibig walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus, kahit na ang puso ko'y laging nagbabago. Kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Salamat sa Diyos. Tandaan natin, ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ang pag-ibig ay Diyos, kundi ang Diyos ay pag-ibig. Isa yan sa attribute ni Lord na talagang maari nating panghawakan. Kaya andyan palagi ang boldness natin na, Lord, basta nandun ang puso mo na tumatanggap ka ng ng mga rebuke ni Lord, tumatanggap ka na tayo ay makasalanan, at with all humility, lumalapit tayo sa Kanya, tayo ay makakaranas ng tunay na pag-ibig ng Panginoon. Sige, tawagin na natin sa ating pag-aaral ngayon, to love anybody without struggle. Is it possible? Tawagin natin si Pastor Fred. Can we love anybody without struggle? Kasi po talagang napakahirap talaga to. At ang struggle po ay ang kawalan ng tiwala sa ating sarili na kaya natin. Pero kung hindi natin kaya, kailangan natin ng Diyos. Okay. Basahin po natin sa 1 John 4. Okay. 1 John 4, verses 7, 8, 9, hanggang 10 na. Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. Verse 10, this is love, not that we love God, but that He loves us and sent His Son to be the propitiation for our sins. This is the word of the Lord. Takila namin ang masalamat po sa mga salitang ito na bumubuo ng aming katauhan at ang mga salitang ito, Panginoon, na nagbibigay kalakasan sa amin upang kami makapagpatuloy. Balit patuloy pa naming ninanamnam ang iyong mga salita, sapagkat ang iyong mga commandments, O Lord, ay pure. It is not burdensome. Kaya kaya namin to sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa kapuspusan ng iyong banal na Espiritu na binigay mo sa amin. Bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin yung greatest commandment sa Matthew 22, verses 38 to 39. O, buksan mo na sa 37 na. And he said to him, pausap na yung mga Pharisees, Sadducees, to silence him and to test him. And Jesus said to them, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Ang inauutos dito, with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Kaya ang kabuuan ng pag-ibig na sinasabi ng Panginoon dito ay nagmumula sa puso, inside out, nagmumula sa kaisipan, yung ating mga isip na pumupunta sa puso ay lumalabas din dito, with all our heart, with all our mind, with all our soul. Kung ano yung mga nararamdaman natin na o mga feeling na hindi mo maintindihan kung saan nagagaling, ito'y inalalabas natin. Alam po niyo yung puso, heart is a delicate and a durable part of the body. Delicate, delikado to. At ito ay durable. Kailangan talaga iingatan mo to. Handle with care. And this is the pump. Ito yung pump ng body natin upang mag-circulate ang ating mga dugo. Tinitingnan ko doon sa, meron dito sa school, meron tawag doon? Yung parts of the body. Yung heart is an 11-ounce pump. 11 ounce lang to, 11 lang, di magaan. But it sustains the body with 60,000 mile cardiovascular system. By the heart, power to live as God's creation. Your word describe the heart. Sipin mo, 11 ounce, 11 ounce. Wala pa isang kilo. Wala pa, konti lang, kaganon lang eh. But this is a delicate part of the body. Delicate part of the body. Kailangan you handle it with care. Kasi ito ang nagpapump ng 60,000 mile vascular system na dumilibot sa buong body natin. Ganong ka-dedicate ito. Kaya ang sabi, with all your heart, with all your mind, with all your soul, love God and love your neighbor as yourself. Tingnan natin yung 1 Corinthians 6. Ito ang sabi doon, 11. But some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Nahugasan, wash your hands. Pangalawa, sanctified. Kailangan talaga sa atin ay may bukod, wear your face mask. Katapos, justified. Pinawalang sala. Wear your your face shield. Ito bang pinaka-proteksyon sa atin na tayong lahat ay binago na ng Diyos. But, some of us operate this heart in the flesh, not in the Spirit of God. That's why there is an struggle in loving God and struggle in loving one another. That's why ito yung ating pinaka-topic.
Hanggang bukas, sasara natin ito. Tignan natin ang nagagawa ng operating the gift of the Holy Spirit by the flesh and the gift of the Spirit sa pamagitan ng kanyang Espiritu na ibinigay sa amin. Tingnan natin Galatians 5:22. Galatians 5:22. Tingnan natin, ha? Galatians 5:22. Okay. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. If we live by the Spirit, if we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, and envying one another. Tingnan natin yung work of the flesh. Tingnan natin, ha? Now the deeds of the flesh are evident. Kitang-kita mo yung mga gawa ng laman. Our self before we know the Lord. Immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outburst of anger, disputes, dissensions, and faction. Nakakagulo-gulo. Sa 21, envying, drunkenness, carousing, things like this, of which I forewarn you, just I have forewarned you before, you that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God. So yung lahat na pinractice natin noon pa, tulad din doon sa unang Korinto 6, bago dumating doon sa 11, ipinakikita rin yung gawain ng laman. Tingnan, pakibasa mo nga. 1 Corinthians 6 before 11. Daron 8, 9, 10. Tingnan natin. Pagmula sa 8. Mm-hmm. Thank you, Lord. Saan ba yan? Ayan. Unang Korinto 6, magmula sa 8. Subalit kayo pa ang nang-aapi at nang-daraya. Ayun. At sa inyong mga kapatid pa naman. Teka. Kayo pa ang ano? Kayo pa ang nang-aapi at nang-daraya at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba nyo alam na ang namakasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag nyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakin, mapaglasing, mapanlait o mandaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ako yun. Amen. Tayo dati yan. Tayo dati yon. Itong mga pagkakataon to, aminan lang to. Amen. Ngayon, kung hindi mo aaminin, parang ikaw wala kang kasalanan. Pero tayo lahat ay ganun. Pero doon sa verse 11, ang sinasabi roon, tayo ay nilinis na
tayo ay ano pa? Itinalaga, separated for the master's use. Nilinis ng salita ng Diyos. Itinalaga, sanctified. Itong pagkaka-sanctified natin to, positional and experiential. Yung habang tayo nasa Panginoon, na-experience natin to. But sometimes ito yung pinaka-topic natin. But we have struggles in life. Meron pa rin. Tulad din doon sa Romans 7, may struggle din. But, ang solusyon walang iba kung hindi ang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang tanong sa Romans 7, sino makatutulong sa akin? But Paul says, in my struggle, only the love of Jesus Christ para mawalan ako ng struggle. Doon din sa may struggle pa hanggang ngayon. Marami ako nadidinig na share sa atin. Wala silang struggle. But sometimes, meron akong nadidinig sa akin, gano'n. Merong work of the flesh. Kung hindi ako, meron gano'n. Kung hindi lamang, ayan, di ba? Buti na lang. Buti na lang, Kristiyano ko. That is the work of the flesh. That's not the work of the Spirit. O kaya, alang-alang lang sa mga bata, tandaan mo to. May ganun, no? That is the work of the flesh. Itong mga struggle na to, kailangan magamot natin to. But how? Paano? Ito ang napakalaking tanong. Inauutos sa atin, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and everything that is in you. And the second commandment is like it, love your neighbor as you love yourself. And the commandments in the Old Testament and the teachings of the prophet, nababalot dito. But sometimes we struggle. And most of the time, we struggle because of the flesh. Kaya nga sabi sa Galatians, you started in the spirit and now you end up in the flesh. Bakit? Bakit may struggle? Tingnan natin daw sa John 3. Si Sanilda, pakiano mga mabuti sa John 3. John 3. Okay. John 3, meron din kanina struggle talaga rito, maniwala ka sa akin. Ikaw. Sige, bibigyan ko kay Sister Nilda. Siya ang binigyan ng revelation dito. Okay. Ayan. Purihin ng Panginoon. Dito po kasi sa John 3, basahin ko muna hanggang 1 to 3. Sabi niya, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Sabi, Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa niyo malibang sumakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Yan. Yung kasing habang pinag-aaralan ko to, yung pagiging born again po, pinakita ko sa atin dito na ang lumapit kay Lord ay isang mataas na tao na nakakaalam ng salita ng Diyos. Siya po ay isang Pariseo. At habang may nabasa po ako na sa Bible scholar na ang pagiging born again po, ito po ay sabi yan, unless, doon po sa ibang version kasi sa English, sabi yan, verily, verily, I tell you, not unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of heaven. So, truly, truly, I tell you, yung mga ganun po ang mga sinasabi. Ibig sabihin, kapag ka po kasi ganyan ang mga salita na nababasa natin sa Bible, there is that emphasis by the Lord na napaka-importante po yung kanyang sinasabi. Ngayon, doon po sa nabasa ko po ay ito pong pagiging born again
Unang-una, hindi po sinisino kung sino ang dapat mag-born again. Kahit na po pinakamataas ka, kahit ikaw yung spiritual giant, ikaw ang presidente, ikaw ang, alam naman natin, ang head ng church, kung sino ka pa mang head ng church, kung ano mang church, lahat po ng tao, wala pong sinisino dito, walang relihiyon, walang posisyon, walang kulay, walang kahit na anong tribo. Everybody should be born again. Kinakailangan pong magkaroon ng bagong kapanganakan. Nakita nyo dito, ang sabi nga ni Nicodemo, sabing gano'n niya, paano mangyayari po yan? Kaya sabi niya, paano po mangyayari? Doon sa verse 9. Ang sagot ni Jesus sa verse 10, guro pa naman kayo sa Israel, hindi nyo nauunawaan ng mga bagay nito? Imagine mo, not unless talaga po na nakakaunawa tayo, yung may kapahayagan, hindi talaga mauunawaan itong word na born again. Ito po, walang exemption, walang tao na exempted sa pagiging born again. Lahat po, kahit na po napakataas mong pari dyan, o kay pastor, o ano pa man, not unless na tayo po ay born again talaga, we will not understand everything that is in the Bible. At the same time, wala pong seremonya na maaring ipalit dito. Wala po. Yun lang po talagang pagtanggap sa Panginoon. At yan po ay i-explain pa ni pastor ng mas mahaba. Kasi yun po ang proseso kung paano ka maging born again. Kasi yun po ay magkakaroon ng resulta sa pagiging new birth mo, yung bagong regeneration. At napakaganda po na maunawaan natin, not unless we are really born again, we really will not have this revelation coming from the Lord. Okay. Maliwanag po. Hindi ka makakaibig. Unless you are born again, you cannot truly love the Lord. And unless you are born again, you and I cannot truly love our neighbor as ourselves. Kasi yung sinabi naman talaga, dito nababalot. Imperative yun. Yung born again na to, ang sinasabi rito, binigyan to ng emphasis. The way Jesus declared this commandment, imperative, domineering, authoritative, ito talaga hindi po pwede. This must be a part of our Christian life. Kasi ang sabi, verily, I tell you. Tapos sabi, truly, I say to you. Para bang sinabi ng Lord, totoong, sinasabi ko sa inyo. This is declaring the importance of being born again. Maliwanag po. Kami po ni Pastor Alex, namit namin si Kevin Ranahan. Namit po namin ni Pastor Alex yan, 1987 at 88. In-introduce kami kay Kevin Ranahan. Siya po ay unang tagapayo ng Catholic Church tungkol sa renewal and itong sinasabing born-again Christians. Kaya ang nakita namin na-interview kami at ang sinasabi sa amin ganito, now that you know that you are born again in the Spirit of God, where are you headed now? Nako, sabi ko, hindi ako kasi bago-bago lang kami, hindi ako makasagot. Ngayon ko nakikita, we are headed to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and everything that is in it. And the second greatest commandment is like it. To love your neighbor as you love yourself. Take note ang pagbabago ng tao. Tulad doon sinabi kay Nicodemus, it's like a wind. Wind, ha? Hindi mo alam kung saan nanggaling
At kung saan pupunta, ito yung sa Greek word na pneuma. Hindi malaman kung ano. Hindi mo alam kung bakit nababago ka. It is because of the Spirit of God that is in us. Ngayon, dahil sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat, may pag-asa pa kaya si Pastor Fred? May pag-asa pa kaya yung lahat ng tao na gumagawa ng kasalanan doon sa 1 Corinthians 8, 9, and 10? May pag-asa pa ba? Ang sabi kay Ezekiel, may pag-asa pa. Ezekiel 37, the valley of the dry bones. Maraming tao ngayon na ang mga buhay ay physically dead, spiritually. May pag-asa, kapatid. Physically alive, but spiritually dead. Ayan. Buhay, pero patay sa espiritu. Maraming tao sa ngayon ang nagnanais maging born again. Pero ang nagiging problema, merong struggle sa kanila. So, ang ibig sabihin, we are not truly born again. Itong being born again, hindi lamang ito ini-stir up to. Inaayos ang sarili at sumusod, not only the infilling of the Spirit, but filled with the Spirit, not with wine. At ang ibig sabihin, let the Holy Spirit possess you 100%. Maraming nag-i-struggle talaga. Even some Christians, even I, even you, and even all of us, if we are really born again, there's no struggle. Kasi pag may nawala, yung mga walang struggle, may kusang palo yan. Hindi na yan nag-iisip. Ang nag-ooperate sa kanya ay ang banal na espiritu. Hindi na yan alang-alang sa ganon, kung gato, hindi na, wala na yon. Kasi ang taong ipinanganak sa espiritu of born again, ito'y ipinamumuhay. Hindi lamang sinasabi. The Lord will lead those leaders in the church. Kaya ngayon nakikita mo, tuwing Lunes ng umaga, iba-iba yung iba-iba. Kaya, as led by the Spirit of God, those who are born-again Christians, walang struggle in operating the love of God that was commanded to us. Wala kang struggle. Unless you operate our gifts in the flesh. If we operate in the flesh, we die. But if we operate in the Spirit, we live. Let's pray. Dakila namin, Ama, salamat po sa napakadakilang oras na ibinigay niyo sa amin, sa napakayaman na revelation mo sa amin lahat that all of us must be born again. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na nanahan, active in our life, that the Holy Spirit want to possess all and every body part of our body, O Lord. Thank you for sending us the Holy Spirit that will not leave us forever. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.